Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon naman ay ituturo ko sa inyo kung paano natin ma-identify ang starting winding at ang running winding kapag antag ang motor. Kapag wala na po isang marka, paano ba natin ito ma-identify kung alin dito ang starting winding at saka ang running winding. Kaya para sa inyo ang video nito. Madali lang po nating malalaman ang running winding at ang starting winding sa pamamagitan na po ng ating tester. Lagi po ating tatandaan na ang teorya niyan ay ang starting winding is higher resistant than running winding. Kaya ang ibig pong sabihin, mas mataas po ang resistant ng starting winding kaysa sa running winding. Kaya susukatin natin ito sa pamamagitan ng tester. Kung mayroon kayong digital or analog, kung anong available nyo, susukatan natin sa kung ilang ohms ba. Basta ang tatandaan natin na ang higher resistant is yun yung ang starting winding. Kaya ito na, papakita ko sa inyo, titest natin. Set ko lang sa ohms. Dito ko sa ito antag pa to ha, hindi pa natin alam kung alin dito ang starting winding. Kaya hanapan lang natin yung dulo-dulo niya. Magsukat tayo. Wala tayong masusukat na resistant dito. Dito wala rin. Ito na yun. Mayroon siyang tumingtingnan yung tester, mayroon siyang gumagalaw pa. Hintayin lang natin muna ng himinto. Mayroon siyang 2.1 ohms. Kaya ibig sabihin ito po yung 2.1 ohm. Hindi pa natin alam kung ano to. Titestiran muna natin yung kabila. Isusulat muna natin dito yun. Magsulat tayo dito, halimbawa ito na yun, dalawang winding. Mayroon tayong 2.1 ohms. Ito naman kabila ang susukan natin kung ilan ang resistance niya. Lagi niyo pong tatandaan na ang starting winding at saka running winding, bukod po ang winding, kaya wala ka pang masusukat dito. Kung makikita niyo, wala tayong masusukat dyan kasi magkaiba po yung starting. Dahil na-test natin ito kanina, automatic ito na yung magkabilang dulo rin. Papakita ko sa inyo. Hintayin mo ating huminto. Mayroon siyang 3.6 ohms. 3.6 ohms ang kanyang isang winding. Mayroon siyang 3.6 ohms. Ibig sabihin dahil mas mataas to, automatic ito na yung starting winding natin. Ito yun. Papakita ko ulit. 3.6. Nakita nyo dyan. Hintayin mo natin huminto yan. 3.6 siya. Ibig sabihin, ito yung starting winding. Kung hindi nyo pa napanood yung video ko, nung unang video ko, balikan nyo lang yun. Ang teorya niyan, lagi natin tatandaan. Dahil ito na yung starting winding natin. At ito naman yung running winding natin. Automatic, di ba, nung tinuro ko, alam ko, pamilyar na kayo sa line 1 at saka line 2. Lagi tayong tatandaan, ang running winding, ay yung dalawang linya ng running winding ay papunta na yan sa line 1 at line 2. Ganun lang po yan. Yung running winding, papuntang line 1. Ang kabila naman ay papuntang line 2. Tapos, ang lagi nating tatandaan, ang kabilang side ng running starting winding, ay dadaan ng kapasitor. Ibig sabihin, dadaan siya ng kapasitor. Tapos yung labas ng kapasitor, papunta ring line 1. Yung kabilang side naman ng starting winding ay papuntang line 2 na yan, diretso. Kaya ipapakita ko sa iyo sa actual. Dahil alam natin ito yung starting winding. Dahil may 3.6 ohms siya, ito yung running winding. Halimbawa, hindi ako nakagawa ng control. Ito na lang gagawin natin. Ito yung running, papuntang line 1. Kita nyo? Kunin ko dito, line 1. Yung kabilang side naman ng running, ikukunin ko dito as line 2. Tatandaan nyo po ha. Tapos ito naman, ito yung starting winding. I-assume natin itong line 1 na to. Ikakabit lang natin dito sa kapasitor. Tapos, itatap natin.
tip lang natin to para safety. Temporary lang. Tapos, yung nakita nyo, ito na yon, yung linya na yan, papuntang kapasitor, ito yon. Tapos yung kapasitor naman, papuntang line 1. Ito, line 1, kakabit natin dito sa line 1. Tapos, ang kabila naman ng starting winding, ay papunta na yan sa line 2. Ito na yun, papunta sa line 2. Direkta na yan. Natin, tapos i-tester natin. I-energize natin. Tip lang natin kung tama ba. Iwasan nyo pong magkamali kayo ha, kasi pag magkamali kayo sa starting winding at saka running winding, mag-ampere yan ang magdudulot na masunog yung motor. Kaya dapat alam natin kung alin ang starting winding at ang running winding. Kaya isasaksak natin dito kung gagana ba siya. Kung makikita nyo, gumagana ang motor, ibig sabihin okay yung trabaho natin. Di ba? Lagi po ating tatandaan na ang teorya nito, ang theory nito ay ang starting winding ay mas mataas palagi ang kanyang resistance kaysa sa running winding. Kung magtaka naman kayo, i-explain ko lang. Minsan kasi sa motor kasi 3 leads lang ang nakalabas. Ang dalawa nito ay nakakupol na. Ito na yan. Nakakupol na yan sa ilalim. Nakakupol na yan sa ilalim. Di mo yan makikita. Ibig sabihin, ang makikita mo lang, ito lang 3 linya na to. Ito, at saka ito. Dahil nakakupol na yan. Ipakita ko sa inyo isang example nito. May isang example ako ipapakita sa inyo. Ito. 3. Mayroon siya na 3 lang ang nakalabas niyan. Alin bang starting winding dyan at saka running winding? Babalikan natin na ang teorya nga ang starting winding ay mas mataas kaysa sa running winding. Ibig sabihin nakakupol na po yan sa ilalim. Ito, hindi po natin ito nakikita. Ito lang 3 ang nakikita natin. Saan ba natin ikukunik ang kapasitor? Madali lang po yan. Malalaman rin natin ito. Ititest natin dito kung makikita nyo sa tester. Ngayon naman may sample ako sa inyo. Pag nakalabas ay 3 leads lang, hindi katulad kanina. Kasi kung minsan kasi nakakupol na sa ilalim tulad nito. Ang lagi po ating tatandaan, hahanapin lang po natin yung pinakamababa na resistant. Ibig sabihin po yun po yung running winding. Kasi ganito po yan ang nangyayari niyan. Nakakupol na po sa ilalim yan. Ang nakalabas yan, 3 na lang, 1, 2 at 3. Hahanapin lang natin ang magsukat tayo mula dito, tester resistance. Ito at saka ito lang naman yan 1, 2 at saka 3. Lagi natin tatandaan na ang pinakamababa na resistance ay yun yung talaga ang running winding. Kasi nga yun, ang starting winding ay mas mataas sa kanya, di ba? Kaya isiset lang natin yung tester natin. Dito, sukatin ko, papakita ko sa inyo dito. Hanapan natin kung alin dito. Kung makikita nyo yung tester, tingnan nyo sa tester. Mayroon siyang 13. Hintayin lang natin huminto. Mayroon siyang 13.8. Dahil wala, hindi pa natin alam, isulat na lang muna natin mula dito. Yung 2 linya na to, 13.8. 13.8 ohms. Tapos naman, mula dito, mag-test naman tayo sa kabila. Kung ilang ohms to. Tingnan nyo, mayroon siyang 22. Tingnan natin ha, hintayin natin huminto. 22.2 ohms. Susulat natin dito 22.2 ohms. Tapos ito namang dalawa, testir natin kung ilan ang resistance nito. Kung makikita nyo, mayroon siyang hindi natin huminto 35.7 28. Ilis natin 35.8 ohms.
Tulad na sinabi ko, nga ang starting winding ay mas mataas sa running winding, ibig sabihin yung pinakamababa na 13.8 ohms, ito na yung running winding natin. Ito yun. Ito yung pinakamababa na testing natin. 13 ohms yun. Ito na yun, 13.8 ohms. Tapos yung pangalawa niya, nag-test na tayo dito, mayroon siyang 22 ohms. Ibig sabihin, yun ang starting winding. 22.2 ohms. Tulad na sinabi ko kanina, na ang starting winding ay mas mataas ang kanyang resistance kaysa sa running winding. Kung makikita nyo, 22 ohms siya, starting winding, at ito naman ay 13 ohms. Bakit tayo nakasukat ng 35.8 ohms? Kasi, pag dito tayo nag-test kanina, ito yung pinakamababa natin, nakasukat tayo ng 13 ohms off, dito tayo nagsukat itong dalawang linya. Nung linipat natin dito, nakasukat tayo ng 22.2 ohms kasi mas mataas ang resistance niya. Ibig sabihin, ito yung starting winding, dahil ito yung mababa, ito yung running winding, dito tayo sukat. Nung linipat natin yung tester, dito, mas mataas niya siya, mayroon siyang 35.8 ohms kasi nagiging series na siya. Ang kanyang coil niya, tinakbuhan niya mula dito, napapunta na siya, nagiging series na siya. Kung pamilyar na kayo sa resistance, total resistance is equals R1 lang naman yan, at saka R2. Ibig sabihin, nagiging add na siya. Kung i-add natin, 22 plus 13, mayroon siyang 35 na siya, 35 ohms na siya kasi may 0.22, di ba? Ilan ba 22? I-add natin 22.2 plus 13.8, 0, 1, magiging 6. Magiging 6 at ito. Ibig sabihin, 36 na siya. Kung makikita nyo, 35.8 ohms, pinakamalapit tayo, di ba? Kasi nagiging add na siya kasi dubli na ang sinukat niya, dalawang coil na papunta na dito, di ba? Na-add na yung starting winding at saka running winding. Pero yung teorya na mas mataas pa rin yung starting winding, pasok pa rin tayo dito, ba? Kasi yung starting winding natin 22.2 ohms at ang running natin ay mayroon lang 13.8 ohms. Kung dito tayo magsukat, 13.8 ohms. Kung dito, 22.2 ohms. Pero pag dito, siyempre kasi nagiging series na yan, papunta na yan dito kasi nakakupol na silalim. Ibig sabihin, mas mataas na talaga. Kaya mayroon sa 35.8 ohms. I-add lang natin yan. 22.2 plus 13.8 is equals 36. Ito, 35.8 tayo. Kaya tama pa rin. Yun lamang po at sana ay nakatulong sa inyo. Yun pala, shout out pala kay ninyo 55 na hanggang ngayon hindi pa nakapag-subscribe. Pag-subscribe na diha. At sana ay nakatulong sa inyo. Paki-subscribe na lang at saka hit yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video ko. So, yun, alam na natin na ito na yung running winding at ito na yung starting winding. That's it. Pagsukat natin dito, mayroon tayong 13.8 ohms. Nung kabila naman ay 22.2 ohms. Kung dito tayo nagsukat, mayroon tayong 35.8 ohms. Kaya ibig sabihin, ito na yung running winding natin at ito yung starting winding natin. Kasi nakakupula yung ilalim nito. Ibig sabihin, babalikan natin yung teorya natin. Tinunuro ko kanina. Yung isang linya ng kapasitor, idadaan ng isang linya ng starting winding, idadaan ng kapasitor. Tapos yung kapasitor papuntang line 1. Kaya ito na yung kapasitor natin. Papakita ko. Ito yung starting winding niya. Tatanggalin ko lang yan. Luluwagan ko. Tapos ikakabit ko yung starting kapasitor dito. Ipitan natin. Ito naman tatanggalin natin to. Ipitan natin to. Kung makikita nyo yung kapasitor, yung starting winding papuntang kapasitor at yung kapasitor papuntang line 1. Ito na yung starting winding papuntang kapasitor, tapos ang kabilang kapasitor papuntang line 1. Kaya ihigpitan natin to. Okay na yan. Tapos ititesting natin to. Saksak muna natin dito sa supply. Pakita ko sa inyo ha.
kung gumagana ba yun yung testing natin. Kung nakikita nyo, gumagana na ang motor natin. Maganda ang ating motor. Kaya sana nakatulong sa inyo ang video na ito at paki-subscribe na lang at hit yung notification bell para lagi kayong updated. Sa next video ko, gagawa ko ng control yung floatless switch kasi may nag-request sa akin. Ituturo ko rin sa inyo. Yun lamang po at maraming salamat.